Marcos Jr. ipinagkasundo na ang Pilipinas sa Amerika. Eto, may lumabas po na isang video evidence na kung saan ay may usapan na parang pangahawakan na ho ng Amerika ang bansang Pilipinas. Naku, nakakatakot to. Sobrang nakaka-alarma ho ito mga banateros, mga kabiyaya. May papakita po ako sa inyong video na kung saan ay may katibayan po at hindi po ito prank at hindi rin po ito clickbait. Dahil ito po ay totoo na may papakita po ako sa inyong video na kung saan ay yung pagbisita pala ni Marcos Jr. sa Amerika ay parang nakipagkasundo etong si Marcos Jr. na kontrolin ng Amerika ang bansang Pilipinas. Ano kaya ito, no? Grabe naman to. Talagang sukdulan na ang kademonyohan ng administrasyong Marcos. At ito, yung mga ginagawa kaya pala palaki ng palaki ang utang ng Pilipinas ay ginagaya pala ni Marcos Jr. kung ano ang ginawa ni Cory Aquino noon. Wala na talaga. Ito na, kapag ikaw ay talagang kontrolado na ng Amerika, asahan mo na hindi pulahan, hindi pulangaw ang kumukontrol sa bansang Pilipinas, kundi mga dilawan. Grabe na to. Ang tindi na to, patindi na ng patindi ang kabulastugan na ginagawa ng gobyerno sa atin. Harap-harapan na ho tayong ginagawang loko-loko. At may ebidensya po tayong ipapakita, no, dito sa ginawang katarantaduhan ni Marcos Jr. Kaya pala na atat na pumunta ng ibang bansa. So dito muna ho tayo sa video na to na kung saan ay kaya pala lumalaki ng palaki ang utang ng Pilipinas dahil ginagaya pala ni Marcos Jr. kung ano yung strategy na ginagawa ni Cory Aquino noon. So ito, panoorin ho natin etong video ni Ferdinand, Professor Mario Ferdinand Ayano Passion. Ito, panoorin po natin. Ngayon si Marcos Jr. Yun nga, nag-aaral sa Wharton School of Economics, na brainwash ng IMF World Bank. So, ganun ang kung ano yung ginagawa ni Cory, yun din ang ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Naku po! Tayo ng utang na wala namang katuturan yung ating inuutang kasi napupunta lang sa pagsira ng magagandang kalsada na wala namang sira, pagsira sa mga drainage na magaganda na wala namang sira, every 3 months pinapalitan yung kalsada, every 3 months pinapalitan yung mga drainage, yung mga sidewalk, tapos walang pera for essential services like education, gamot, etc. etc. Kung ano yung kailangan ng taong bayan, walang pera. Pero yung pagtatapon ng pera sa mga magagandang kalsadang sinisira, magagandang drainage na sinisira, wala namang sira na sidewalk sinisira, may pera sila. Pero sa tunay na kailangan, edukasyon at kalusugan, wala silang pera. So yan makikita, wala silang pera sa industrialisasyon, sa agrikultura. Kaya lahat imported, bigas imported, pati nga pakong bakya imported. Natawa ako dun Yung pakong bakya. Paglilinaw din ng Department of Finance na itong pagpapatupad po ng iisang tax rate na 20% sa lahat ng interest income mula po sa deposito ay upang tanggalin ang hindi patas daw na sistema na pumapabor sa mayayamang may long-term deposits. Wala naman tayong pakialam kung mayaman man o mahirap. Ang principle kasi, dapat ang role ng gobyerno, pinopromote niya yung savings. Dapat mataas yung savings rate natin, as a part of our GDP or as a part of our GNP as a percentage, no? Paano mo mapapataas yung iyong savings rate kung dinidiscourage mo yung mga nagse-save, mayaman man yan o mahirap? Hindi po tama na pantay-pantay na pinaparusahan yung taong bayan. Dapat walang parusa ang taong bayan kasi wala namang kasalanan ng taong bayan eh. Tama. Bakit parurusahan?
Kasalanan yan ng gobyerno. Bakit utang ng utang nang walang katuturan? Ano ba mga project nila? Kitang-kita natin araw-araw. Yung mga kalsadang napakaganda ng pagkakasemento, pinapatungan pa nila ng aspalto para pag umulan, sira kaagad yung aspalto. Pag nasira yung aspalto sa ibabaw, pati yung sementadong kalsada sa ilalim, binabakbak nila, sesementohin uli nila, tapos mapatungan na naman nila ng panibagong aspalto para every 3 months, wasak-wasak yung mga kalsada natin. Pumunta ka sa ibang bansa, walang ganyan. Once Tsaka ito nga yung dahilan kung bakit sobrang yayaman ng mga, lalo na yung mga congressman dyan. No, kasi nga ang ginagawa, ang laki, kasi to talagang ang laki ng kitaan dito sa totoo lang. No. Unang-una, halimbawa lang katulad nung kay Joel Chua na naman. Halimbawa, yung kay Joel Chua, yung buong barangay hall, ang budget doon is 19 million. Pero ang totaling nagamit lamang doon is nasa 10 million lang. Kunwari lamang to kunwari lang ha. Oo. Hindi ko naman sinasabi na ganun talaga yung nangyari doon sa project ni Joel Chua na nandoon sa may gilid ng school. Gilid ng sidewalk, no? Hindi ganun. Yun, ang inalatag ni Joel Chua na budget nung barangay hall na yun is 19 million. Sobra-sobra yun. Sa totoo lang. Sa totoo nga lang is nasa 9 to 10 million lang nga dapat ang sobra-sobra na nga yung 9 to 10 million na budget doon sa na yon, doon sa project na yon. So doon pa lang sa gagastusin na estimated is nasa 19 million, doon may kupit na. No, halimbawa halimbawa natin sa mga kalsada yan. Halimbawa simula sa siguro sabihin na natin na sa isang gawaan ng kalsada, ang budget ng kalsada na yan is nasa 10 million. Halimbawa 10 million. Pero ang gagastusin talaga diyan is nasa 5 million lang. Partida ho, kasama na hukupit doon. May kupit pa yon yung 5 million na pondo para doon sa kalsada. Kasi una-una titipirin sa materyales. Titipirin sa tao. Kaya nga kadalasan makikita nyo, di ba? Bubutasin ngayon, sa isang linggo babalikan. Sisirain ngayon, sa isang linggo gagawin. Ganon kalupit ngayon. Ang lakas kasi ng kitaan dyan. Kaya nga, sana nga, talaga, yan yung mga gawain ng mga politiko na dapat ay masolusyonan, na mawala yung mga ganyang strategy ng mga politiko dito sa bansang Pilipinas, kasi dyan nga talaga sila nagkakapera. Maraming ang proyekto. Di sa totoo iilan lang ng mga leader o iilan lang ng mga politiko talaga na nagbubuhos ng pera doon sa proyekto na yun. Iilan lang, mabibilang lang natin sa kamay. Lalo sa panahon ngayon na unlimited na magnakaw, mangurap yung mga politiko. Naku po. Kaya talaga sobra ang kupitan na nangyayari diyan. Tama yung sinasabi ni Professor na talagang doble-doble yung ginagawa nila kasi nga nagkakapera sila dun. Every 3 months, biruin mo every 3 months ipapagawa nila yung kalsada kahit maayos pa. Yung mga drainage na hindi naman barado, ipapagawa nila ulit kasi nga magkakaroon na naman sila ng panibagong pondo. Pero yung mga drainage na medyo nakikita nila na mahirap gawin, na aksayado sa pera, aksayado sa materyales, hindi nila pinapansin kasi nga wala silang kita doon. Ganyan, totoo. Yan ang realidad na nangyayari sa bansang Pilipinas. Na ginawa nila yung kalsada habang buhay na yan. Ang daming bansa akong napuntahan na walang repair sa kalsada. Dito sa Pilipinas, every 3 months nire-repair ang kalsada, kaya sobra traffic. Yan ang nagkukos ng traffic. Yung mga repair, every 3 months nire-repair. Konting ulan lang, sira na yung kalsada natin. Kasi sementado na sa ilalim, ina-asfalto pa sa ibabaw. Tapos yung mga drainage canal natin, every 3 months pinapalitan. Samantalang meron naman yan buksanan, bubuksanin mo lang, tatanggalin mo yung mga bara. Hindi mo kailangan palitan yung the entire stretch of the drainage canal every 3 months.
So ibig sabihin, tinatapon ng gobyerno yung pera ng taong bayan, yung pinaghirapan man yan, mayaman man yan o mahirap, pinaghirapan niya yung kitain, tinatapon lang sa mga useless projects. Tapos pag nagkasakit ang taong bayan, sasabihin walang gamot sa pharmacy ng ospital, re-resetahan ka ng doktor, bumili ka ng gamot dyan sa pharmacy sa tapat. Opo. Hindi natin Tama. alam, baka may kickback pa yung doktor doon sa pharmacy sa tapat. Lahat Ang na may daming kickback, no? dito sa bansang ito, kaya hindi umuunlad. Opo. Unlike South Korea, na kinopya lang nila yung ginawa ni Marcos Sr. na 11 major industrial projects, including power plants, nuclear power plants. Tignan mo, nasaan na ang South Korea ngayon? Napakaunlad. Tayo wala na, napag-iwanan na tayo, pati ng Vietnam, pati ng Cambodia, pati ng Laos, pati ng Bangladesh, pati ng Myanmar. Nakakahiya ang Pilipinas. Samantalang tayo lang yung ginaya nila. Ginaya lang nila yung 11 major industrial projects ni Marcos Sr. Opo, sir. Si Admar po ito. Pag-iwanan na nga tayo, Buntag. So, ibig sabihin po, Tayong buntag. ito pong pagpapaliwanag na sinasabing nagpaliwanag sila ukol at binigyang linaw, no, itong issue po na ito, hindi siya, kumbaga parang hindi makatarungan kasi halimbawa, sinabi nila as early as 1998 daw. Pero sa kanilang paliwanag dito, yung maturity ng deposito for more than 5 years bago pa itong panibagong batas, walang tax na ipinapataw. Yung 4 to 5 Yes. years, 5%. Yung 3 to 4 years, 12%. Yung maturity of 3 or less, 20%. And yung sa foreign currency deposit, 15%. So, kumbaga, hindi kabuuan na sinasabi nila yung katotohanan kasi meron palang mas mababa yung porsyento at ginawa nilang 20% ngayon. Now, ang ating mga kababayan, yung mga ordinaryong mga kababayan natin na meron dinideposito, hindi naman yan talaga. Yung iba dyan, nagdedeposito, pero at the end, nakukuha pa rin, wini-withdraw pa rin nila. Kumbaga, hindi kinakaya yung patulugin yung kanilang mga deposito dyan kasi marami pa rin mga bayarin. Ngayon, hindi na nila pwedeng magawa yun dahil automatic, meron na pong tax. Tama po ba? Actually, matagal nang may tax ang maliliit na depositors. Yun nga inuna nilang parusahan yung maliliit, ngayon pa lang nila parurusahan yung mga mayayaman. Pero mali yan, mayaman man o mahirap, in the first place, Tama. hindi mo dapat pinapatawan ng tax ang savings. Kasi nga, one of the responsibilities of the government, one of the obligations, primary obligations of the government is to increase the savings rate. Kasi napakahalaga po ng savings sa pagpapaunlad ng bansa para maging industrialized tayo at yung ating agrikultura tumaas. Katulad nung ginawa nung panahon ni Marcos Sr. na wala pang tax savings, ay ginagamit yung mga savings sa bangko para ipautang sa mga magsasaka, no? Under the Agricultural Reserve mandate na talagang pinapautang sa magsasaka, no? Hindi ini-invest sa stock market. Kasi ngayon may palusot. Kunwari Agricultural Reserve, pero actually ini-invest sa stock market, no? Compliance na raw 'yon. At pinapautang sa industriya. Kaya meron tayong 11 major industrial projects nung araw. Kasama dyan yung nuclear power plant na nagpaunlad sa South Korea. Tayo lang ang bansa dito na walang nuclear power plant. Ang Taiwan na napakaliit na isla, merong hindi kukulang sa 12, baka nga 16 na ang kanilang nuclear power plant ngayon. Napakalapit lang yan sa Pilipinas. Ang sakit nun, no? Ang sakit nun kasi ginaya lang tayo tapos tayo na yung napag-iwanan. Di sa totoo lang, tignan nyo ang dami hong namamangha sa bansang, eto, baka sabihin na naman, pro-China ka. Hindi ganun. Kahit hindi sa China, Thailand, Hong Kong, Japan, Korea, napag-iwanan na tayo. Africa nga, mas maganda pa sa atin Di ba? Napayaman na, mayaman na, mas mayaman na ang Africa kaysa sa atin ngayon. Na dating nangungulelat yan. Kasi nga, alam nyo yun, talagang unang-una kasi, kung ipinagpatuloy lang sana talaga
ni Marcos Jr., yung nasimula ni Pangulong Duterte, una-una yung mga build project na yan, at iniwasan at hindi siya katulad ngayon na sobrang gahaman sa pera, gahaman sa pondo. Okay na sana no? Talagang ano na tayo andun na nasimulan na ni Pangulong Duterte, tatapusin na lang. No, tatapusin na lang sana, kaso nga lang ang nangyari imbis na mag-build project, ang ginawa, ayun, puro build money. build money para puno ang belsa. Ganun yung nangyayari ngayon. Yun yung lihitimo, ayun yung realidad na nangyayari ngayon. Pero kung pinagpatuloy lang ni Marcos Jr. build project dito sa Pilipinas, kahit papano sa 100%, umakit na rin tayo ng 50 to 60 or 70% na makahabol tayo sa mga bansa, no? Sa mga bansang sa mga bansa na tawag dito, sa mga bansang nagagandahan ngayon. Kaso wala tayo. Mamaya may papanood ako sa inyong video, ha. Oo, kasi may balita na naman na pinag-i-interesan na naman daw tayo ng China. Sabi ko, ano mapapala ng China sa atin? Pag nagkaroon ng aksidente dyan, di aabutan din tayo ng radiation. Wala tayong pakinabang. Bakit hindi tayo magkaroon ng sarili nating nuclear power plant? Yung pinagawa ni Marcos na nuclear power plant, yung clones, 2 clones ng Bataan Nuclear Power Plant ginawa Clones sa lang yun. South Korea, binigyan ng award ng United Nations as the 2 most safe power plants in the world. Clone yan nung Bataan Nuclear Power Plant. Ibig sabihin, yung Bataan Nuclear Power Plant is also one of the safest nuclear power plants in the world. Bakit hindi natin pinapaandar? Kasi sumusunod tayo sa dikta ng IMF World Bank. Bawal tayo magkaroon ng murang kuryente para hindi tayo mag-industrialize, para hindi tayo umunlad, para ganun talaga. Pero sa totosin lang, kapag yan ay masimulan yung murang kuryente na yan, isa rin sa makakatulong yan sa bansang Pilipinas, sa totoo lang. buhay, umaasa lang tayo sa importation, mostly from US. Nag-i-import tayo ng rice sa US, bihira nakakaalam, no? Hindi lang naman sa Vietnam tayo nag-i-import ng rice. Nag-i-import din tayo ng rice, wheat, and other products from the US. Mga sasakyan, nakita mo naman, ang dami mga Ford dito, mga Chevrolet, mga US-made na sasakyan. Import tayo ng import. Ayaw ng IMF World Bank na tayo ay gagawa ng sarili nating mga produkto katulad ng ginagawa ng South Korea ngayon, na kinopya lang ni Park Chung-hee at ng succeeding presidents of South Korea yung formula ni Marcos Sr. na 11 major industrial projects. Natuto lang sila sa Pilipinas, pero ang kaibahan, pinagpatuloy nila. Tapos tayo pa yung napag-iwanan. Ninto natin. Pinatay natin yung 11 major industrial projects nung naging presidente si Cory. Dahil si Cory niluklok ng mga kano para hindi tayo maging industrialized. Ngayon, si Marcos Jr., yun nga, nag-aaral sa Wharton School of Economics, na brainwash ng IMF World Bank. Naku po. So, ganun kung ano yung ginagawa ni Cory, yun din ang ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Di ba? Ito ni sinasabi ko. Kaya pala malapit si Marcos Jr. sa mga NPE. Kaya pala mahal na mahal niya ang mga ang mga makakaliwa. Kaya naman pala, syempre, 'di ba? 'Di ba sabi nga ni Lisa Araneta Marcos, si Lisa Araneta Marcos at ang mga Aquino ay magkakamag-anak. Ang sakit lang talagang isipin, no, na binaboy sila ng ilang dekada ng mga Aquino. Tapos ngayon, yun pa yung mga kinampihan nila ngayon. Sila, talagang ilang dekada silang binaboy yung kanilang apelido ng mga Aquino. Tapos yun pa yung pinagayahan niya, nakakadiri. Ngayon, eto na talaga yung patotoo na si Joe Masison ng tunay na tatay ni Marcos Jr. Kasi tingnan mo, lahat na ng so yung ibig sabihin pala, kaya pala walang pakialam si Marcos Jr. sa pagpapalibing sa tatay niya dahil
Sinuway niya yun. Diyan pa lang, sinuway niya na tatay niya eh. Kaya pala wala siyang pakialam sa tatay niya na kahit pinalibing ni Pangulong Duterte, wala akong pakialam dyan. Mas gugustuhin ko pa rin sundin yung, yung payo ng mga Aquino. So ganun pala ang ginagawa ngayon ni Marcos Jr. Kaya pala ka. Di alam nyo yung diba dati may mga bali-balita na si Noynoy Aquino ay Ninoy or Nonoy? Ninoy Aquino ay ipinapatay mismo ng kanyang pamilya or ng mga dilawan or ng mga ng mga tawag dito ng mga Amerikano, no? Dahil parang hindi naman, parang alam niyo yun, parang paano ba yung pagtamang biggas na para mapagbintangan ng mga Marcos, 'di ba? So sa madaling salita, kaya pala parang parang familiar yung mga diversional tactic ng administrasyong Marcos at yung mga diversional tactic nung panahon ni Cory Aquino. Kaya pala. Kaya naman pala isang muka, isang kahig, isang tuka. Ay. No, talagang lupit nito ni Professor Utang tayo ng utang na wala namang katuturan yung ating inuutang kasi napupunta lang sa pagsira na magagandang kalsada na wala namang sira, pagsira sa mga drainage na magaganda na wala namang sira, every 3 months pinapalitan yung kalsada, every 3 months pinapalitan yung mga drainage, yung mga sidewalk, tapos walang pera for essential services like education, gamot, etc. etc. Kung ano yung kailangan ng taong bayan, walang pera. Pero yung pagtatapon ng pera sa mga magagandang kalsadang sinisira, magagandang drainage na sinisira, wala namang sira na sidewalk sinisira, may pera sila. Pero sa tunay na kailangan, edukasyon at kalusugan, wala silang pera. So dyan makikita, wala silang pera sa industrialisasyon, sa agrikultura. Kaya lahat imported, bigas imported, pati nga pakong bakya imported. Hindi tayo makagawa kahit pakong bakya. Lahat imported. Naiwan na tayo ng Vietnam. Ang Vietnam gumagawa ng mga kotse, mga truck, mga bus, VinFast. Tayo wala. Gasoline powered, merong electric powered. Wala na, napag-iwanan na tayo. Samantalang yung Vietnam, wasak na wasak. 1974 lang natapos ang gera dyan. Tayo, 1945 pa natapos ang gera sa atin. Totoo yun. Iniwan pa tayo ng Vietnam. One of the most devastated countries in the world. No, hindi, totoo yun Totoo yung sinasabi ni Professor. Kailan lang natapos ang gera sa Vietnam. Pero, wasak na wasak ang Vietnam. Samantalang tayo, nakahinga na ng maluwag sa gera, nakabangon na, pero ngayon napag-iwanan pa. Hindi naman isinisisi lahat kay Marcos Jr. Kasi baka sabihin naman na iba, ba't yung sinisisi lahat kay Marcos? Hindi yung gano'n. Ang kasi mas naumpisahan na kasi ni Pangulong Duterte. Andun na tatapusin mo na lang itutuloy mo na lang para maipasa mo ulit sa susunod na mamumuno ng bansang Pilipinas. Kaso na-stop. Hindi itinuloy. Kasi nga may invention siya na ang maruming tubig ay pwedeng inumin. Yung tubig na baha, iipunin gagamitin sa tagtuyot. Alam mo yung utak ni Marcos talagang pang dalubhasa Pang dalubhasa talaga Ito, saan yun? Wait lang, saan yun hanapin natin. Ito Ito pa, ito dito ako tawang-tawa sa bidyong to. Sabi ko, Anong sinasabi nyo? Na na tawag dito na pinag-ientresan ng China ang bansa natin. Anong mapapala ng China sa bansa natin? Unang-una, first world country ang China. Pangilan ba tayo? Third world country. Kung meron mang pag-aaksaya ng panahon siguro, ang China siguro pwede ang Japan, Hong Kong, Korea, yan, may mapapala sila. Hindi ko dinadown ng bansang Pilipinas, mahal ko ang bansa ko, pero doon tayo sa realidad. Anong mapapala ng China dito sa atin?
Una-una, grabe yung korupsyon dito. Tapos ito pa ha, dito sinasabi, ayan, basahin natin ha, Malacanang tiniyak sa China na nag-improve na ang seguridad ng Pilipinas. So dito may mga ano dito na yung ano nga na pwede na nga daw parang hinihikayat na ng Malacanang etong mga investor na mga ibang lahi na pumasok sa Pilipinas. Kasi nga talagang putok na putok ho ngayon. Sa tutusin, binabalita rin sa ibang bansa at ng ibang mga lahi yung kaganapan dito sa Pilipinas, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte, kay nang sa nangyaring issue kay Lisa Araneta Marcos at sa paglala ng krimen dito sa bansang Pilipinas. So ibinabalita din yan dun. So ngayon doon nagkaroon ng takot kasi nga nag-top 2, top 3 ang sa buong Asia ang Quezon at ang Maynila sa pinakamataas na krimen o kriminalidad na nangyayari sa bansang Pilipinas. So pasok tayo doon. Ngayon, eto, may ano na naman, may panibagong pagsisinungaling na naman ng Malacanang na nag-improve na at safety na daw sa bansang Pilipinas. Eto, panoorin natin. Tuhan na nagpaplano mag-aral dito sa Pilipinas. Sa press conference mga plano nag-aaral. Press Officer Undersecretary Claire Castro na bumababa na ang naitatalang mga krimen sa Pilipinas. Kaya't bumababa na. Kayo nga mismo gumagawa ng krimen. Yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte, krimen yun. Yung ginawa nyo sa kay OJC, pinakamalaking krimen yun. Napakalalaking krimen ang ginawa nyo. Naku po, ay nako. Sabi ng pamahalaan na mayroong improvement sa seguridad sa bansa. Ito ang naging palasyo ng matanong sa kanilang reaksyon hinggil sa inilabas na babala ng China kung saan pinag-iingat nito ang mga Chinese na nagpaplano mag-aral dito sa Pilipinas. As far yun naman pala tawag dito, pinapaalala. Tsaka may karapatan ho ang China doon na paalalahanan nila yung mga yung mga tawag dito, yung mga kababayan nila na dito sa bansang Pilipinas. Unang-una, pag nalaman nilang Chinese ka, spy ka na agad. Diba? So talagang kahit naman din sino ay matatakot na, uy, huwag kayong pumunta doon, delikado kayo doon. Mainit ang Pilipinas sa mga dugong Chinese. Diba? So kahit naman din sino, naiintindihan ko ang China doon, bakit ganun ang sinasabi nila. As the government is concerned, alam po natin na sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Anong alam po natin? Ikaw lang may alam nun. Ang alam namin, delikado ngayon. Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo. Kahapon naglabas ang advisory ng Ministry of Education ng China kung saan pinag-iingat nito ang kanilang mga mamamayan na balak mag-aral sa Pilipinas. Bunsod umano ng tumataas na krimen na target ang mga Chinese national. Galang naman ng Malacanang ang inilabas na alerto ng China. Pero siniguro ng mga ito na gumaganda na ang sitwasyon ng seguridad sa Pilipinas. Bakit kaya kayo nararamdaman nyo, kami hindi? Na ang kanilang pagbabago tulad ng mabilis na pagresponde ng Philippine National Police. Nabawasan o nawala na rin umano ang extrajudicial killings o EJK dahil sa war on drugs. Hindi totoo naman nabawasan kasi wala naman nahuling drug lord eh. Wala mo nahuling pusher, puro lang droga na palutang-lutang sa dagat. Wala talaga. Dagdag pa nito, gumanda rin ang ranking ng bansa sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda. As far as so kung sa pananaw po ng China ay gano'n, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. Muli naman tiniyak ng pamahalaan sa mga foreign national maging sa mga Chinese na mabibigyan sila ng sapat na protection dito sa Pilipinas. Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, na sila, lahat po yan ay bibigyan ng protection. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na walang sino man dayuhan na bumibisita dito sa bansa ang nakararanas ng harassment. Nel Maribuho, TV News and Rescue. Wait lang. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wait lang. Walang pangaharas na nagaganap sa Pilipinas. Sige. Wait lang ha, pakinggan natin. Haranas ng harassment. Nel kahit anong nationality po yan, natin ha, pakinggan natin. Bibigyan ng protection.
Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na walang sinuman dayuhan na bumibisita dito sa bansa ang nakaranas ng harassment. Oh, wala daw dayuhan na pumunta dito sa bansang Pilipinas na hinaras. Wala nga, pero may pinatay. Grabe to. Ang tindi nyo magsinungaling. Ito, ano naman talaga yan? Okay naman na pasukin tayo dito ng mga ganyan, ng mga dayuhan. Pero kasi unang-una, paano ka nga papasukin? Yung baha nga lang, di mo masolusyonan. Sige, sabihin na natin. Sige, papayag na kami. Bumaba ang krimen sa Pilipinas. Okay! Okay dong, okay. Ang tanong yung baha. Tagulan ngayon. Yung dam nga doon sa San Mateo Rizal, parang sasabog na. Kasi sabi ni Bibi, ipunin nyo lang. Gagamitin natin sa tagtuyot yan. Ay, nako. Ewan ko sa'yo, undeclare. Ang lupit grabe talaga. Alam mo, pambihira. Pambihira yung lupit ni Auntie Claire sa pagdating sa pagsisinungaling, no? Oo, ang galing. Alam mo yun, parang hindi mo talaga akalain na hindi mo siya mahalata na nagsisinungaling. Oo, talagang malupit, oo. Iba sa lahat, oo. Ito, katulad na lang nito. Oo. Idugtong na rin natin tong pahayag ni siguro sa ibang sige, papanoorin nga natin to. And it's, first he says, well, remember that this guy was arrested for kidnapping. Okay. Of people, 4 years ago. Mm-hmm. And he's out on bail now, right? Okay. So yes, now he's out on bail, and apparently the same evidence will be used to pinpoint him as one of those responsible for the murder of these missing Sabongeros. All right? So his story is that he's not the mastermind. Mm-hmm. His story is that Charlie Atong Ang is the mastermind. Mm-hmm. And therefore, under the law, he should be absuelto because he is not the most guilty. Hindi siya so hindi siya, Mr. Ang is the most guilty. All right? So, at the same time, he is saying that he came out because Atong Ang wants to kill him and his entire family. So I saw him crying, no? And Di ba pala itong every usapan time ni he opens his mouth, Wait lang guys, iba to. Ibang, eto to. Ito pala, mali. Ito to. Yung pagpunta ng, eto na, mamaya natin pakita yung video na isa. Ito muna, dito muna tayo magsimula. Pagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump sa pagbisita niya sa Amerika. Sa balita, si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Mase, anong pag-uusapan ng dalawang Pangulo doon sa Amerika? Nako, ano ba? Ano ba pag-uusapan doon? Sa panglimang pagkakataon, bibisitang muli si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Pero ito ay upon the invitation na of US President Donald Trump. Sabi ng Department of Foreign Affairs, mamamalagi siya doon mula July 20 hanggang 22. Inaasahan natin na papag-uusapan dyan yung tungkol sa reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. Itinaas nila ito sa 20%. Ito yung taripa na ipapataw dun sa mga export products ng Pilipinas. Taripa ang usapan ha. Tingnan niyo mamaya, may papakita akong video sa inyo. Nauna nilang anunsyo na 17%. So syempre, umaasa ang pamahalaan ng Pilipinas na magiging mutually beneficial sa dalawang bansa yung mapapagkasunduan nila dito hanggat maaari nga raw sana free trade agreement. Bukod dyan, inaasahan na mapapag-usapan din yung tungkol sa regional concerns. Kabilang na nga dyan yung West Philippine Sea. At kung meron man daw lalagdaang agreement, sana raw ay tungkol sa pagpapalakas ng assistance o ng suporta ng Amerika sa capabilities ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Sana nga! July 21st, inaasahan na magkakaroon ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio at kay Defense Secretary Pete Hegseth. Magkakaroon din siya ng meeting kasama yung business community para of course hikayatin na mamuhunan sa Pilipinas. Sa July 22, ito yung huling araw ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Washington. Dito nagagawin yung bilateral meeting
meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni US President Donald Trump. Narito ang bahagi ng pahayag ng Department of Foreign Affairs. Okay. And we hope, of course, to arrive at a bilateral trade agreement or a deal on reciprocal trade that is mutually acceptable, mutually beneficial. Yeah. Dahil nga medyo maikli yung biyahe ni Pangulong Marcos dyan sa Washington, hindi na siya haharap sa Filipino community doon. Hindi rin makakasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa biyahe ng Pangulo sa Washington dahil kahapon, July 17, bumiyahe na si FL patungo sa Riyadh, Saudi Arabia para humarap naman doon sa mga overseas Filipino workers. Pangungunahan niya kasi yung pagtingin ng mga programa dyan para sa mga Filipino workers, kasama na nga rin dyan one-stop shop. Papakitang gila si Mother papakitang gila si Ma'am Shikers At inaasahan na babalik sa Pilipinas si First Lady sa July 21. Okay. Ayan Ayan ang napag-usapan daw nila sa Amerika. So ito, papakita ko sa inyo yung video kung ano ba talaga ang ginawa ni Marcos Jr. sa Amerika. Nakakalungkot na nakakatakot po ito. Ito, tayo magre-reaction video lamang. Hindi ko alam kung ito 100% nakatotohanan o hindi. Ito, panoorin nyo. Pasok! Kung bakit pupunta si Marcos dahil pipirma siya sa panibagong kasunduan ng pang-aalipin at pagtataksil naman. Para sa sambayan ng Pilipino. Paktay na. Pipirma daw si Pangulong Bongbong Marcos para kontrolin na naman tayo ng Amerika. Ulitin ko Bakit pupunta may hawak na papel si Kaheri. Si Marcos dahil pipirma siya sa panibagong kasunduan ng pang-aalipin at pagtataksil naman para sa sambayan ng Pilipino. Nalulungkot ako nang binabasa ko ito sapagkat kung si Pangulong Duterte sana o si Vice President Sara Duterte ang nakaupo na presidente ngayon, hindi po ito papasa. Pumalag na ang Singapore dito sa ganitong imposisyon ng Amerika, pumalag ang Mexico, pumalag ang Canada, pumalag po ang maraming bansa sa kanya, kay Donald Trump. Si Marcos bahagang buntot at walang kahihiyan sapagkat hindi siya makapiyok, hindi makapalag. Ang kanyang asawa ay involved sa iskandalo ng cocaine party. Naku po, ayun na nga. Naku po, ayun na nga. Yun na nga iniisip ko, hindi kaya ayun yung kapalit niyan. Naku, may kapalit. Kaya nga sinasabi namin na paulit-ulit, bakit hate ng administrasyong Marcos ang China? Na samantalang ang daming mga ibinigay ng China na hindi naman sila nanghingi ng kapalit. Pinapalabas nga nila na binigay daw ng mga Duterte ang West Philippine Sea. Anak ng teteng, sa lakas, isa sa mga pinakamalakas na bansa ang China, anytime pwede tayong pulbusin ng China. Kung sa kanila na yung West Philippine Sea na yan, edi kinuha na nila yan. Diba? O bakit pinag-aagawan pa rin ngayon? Kasi nga wala pa rin nagmamayari dyan. No? So ngayon, etong Amerika, natatandaan nyo yung Jones Bridge na yan. May naging kapalit yan. Hindi ko na lang masyadong siguro kayo na lang siguro mag-research kung ano yung naging kapalit niyan. At meron naman diyan, high-tech naman na tayo ngayon, i-research niyo na. Pag ako pa nag-research, abutin na 2 hours dito. Pero yan po ang una at huling ibinigay ng Amerika dito sa bansang Pilipinas na merong nagkaroon po yan ng kapalit. Ugali po ng Amerika na kada magbibigay ho sila sa isang bansa ng sabihin na natin, tulong, may kapalit po palagi yun. So ngayon, hindi natin tukoy kung yun talaga ba ang dahilan yung pagkadawit ni Liza Araneta Marcos sa overdate issue, overcoke issue. Yun ang dahilan ni Donald Trump para dito sinasabi ni Eric Celis na pumirma na si Marcos Jr. sa Amerika. Para hindi ko alam kung anong kapalit nun. Basta sinasabi ko sa inyo, ang Amerika hindi ho yan nagbibigay ng tulong ng walang kapalit. Kada magbibigay po ng tulong ang Amerika sa mga bansa na gusto nilang tulungan, may kapalit po yan. Kahit ano pong tulong, may kapalit yan. Kaya medyo nakakatakot at nakakabahala itong na to.
Nakakabahala ho itong ano na to, itong sinabi ni Ka Eric Celis, no? Nakakabahala. Alam niyo dito, ulit-ulitin natin kasi yung karugtong ng video na to ay gagamitin natin sa isang video. Yan, no? Bakit? Pupunta si Marcos dahil pipirma siya sa panibagong kasunduan ng pang-aalipin at pagtataksil naman para sa sambayan ng Pilipino. Dangina, no? Grabe, lupit. Oh, palakpakan natin si Marcos, the best ka. Ay. Kailan kaya matatapos ang paghihirap ng bansang Pilipinas? Nakakaawa naman yung bansa natin, no? Di ako naawa na rin ako sa bansa natin at lubos akong naaawa sa mga kababayan natin na kapos sa pamumuhay. Kaya tayo, pasalamat pa rin ako kahit papano, nakakasurvive ako. Yan, so syempre kahit tad tayo ng utang, kasama na sa buhay yun, ganun eh. So nakaka-survive. So talagang mas okay pa tayo, no, kahit papaano. Kaya siguro manalangin na lang din talaga panalangin na lang talaga yung kakampi natin. Kasi malayo pa naman ang 2028 election at medyo malakas pa yung isa. Mukhang hindi pa siya mapapalitan, pero may mga umuugong na balita naman na pinaghahanda na si Vice President Sara Duterte. Hindi ko alam kung ano 'yon. So tayo ay mag-abang na lamang. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong maiko-komento nyo ho dito sa ginawa ni Marcos Jr. sa Amerika? Ay gago, ano ba yun? Ano ba yun na napindot ko? At dito po sa nangyaring panggagaya ni Marcos Jr. sa strategy ni Cory Aquino, ano pong masasabi nyo? Kaya tuluyan po tayong tumataas ang utang ng Pilipinas. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.